Ako naman po, bilang senador, gatrabaho gyud ko para sa Pilipino. Sipag, pagmamalasakit, at more serbisyo ang pwede kong ialay sa inyo. Bilang senador, I have authored 17 laws. I have principally sponsored 84 laws. I have co-authored and co-sponsored 189 laws at wala po akong absent sa Senado po. Kugihan ko, kay akong natunan kay Presidente Duterte sa una, trabaho gyud. Wa gani, di gyud ko gani ga-absent sa iya sa una. Puro lang gyud ko trabaho. Ug mao nang ako natunan. Ingon nila, ngano mo adto man ka sa sunugan? Butuan kapila ko ni adto dire sunugan mo dire. Di ba? Oh. Kay para sa ako, gusto ko pong ilapit. Gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. At hindi lang po sa nasunugan, putok ng bulkan, sunog, lindol, bagyo. Pinupuntahan ko yan dahil yan po ang pinangako ko sa Pilipino. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo, makapagserbisyo po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Meron na ho tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas at meron kayong malasakit dito sa Butuan. Punta kayo ng Agusan, may malasakit center. Punta kayo ng Surigao Sur, meron din po malasakit center, 3. Punta kayo ng Cagayan, 2. Punta kayo ng Davao, meron din po. Punta kayo ng Maynila, meron. Para sa Pilipino yan. At walang pinipili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. Dahil pera nyo po yan, inyo po yan. Pangalawa, Super Health Center. Iba rin po ang Super Health Center. Tingnan nyo dito sa Butuan, na isa ka barangay, diha, giyatuan ako, humana ang Super Health Center. Niadto ko dito, gibisita na ako. Diyan na pwede yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Diyan na po ang konsulta ng PhilHealth dahil lahat ng Pilipino, membro tayo ng PhilHealth. Kaya nga, galit ako sa PhilHealth dahil sobra-sobra ang pondo ninyo. Ibinalik nyo nga sa national government yung pondo ninyo. Kulang pa rin yung serbisyo ninyo. Hindi negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth Insurance na meron tayong masasagalan tayo na nagkakasakit. Di ba, tingnan nyo ngayon sa hospital billing ninyo. Pag naisa ka provincial health officer ng Camarines Norte, 4 million na admit siya. Ang binawas ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 out of 10 million. Magkano nakalta sa sweldo niya? 200,000. Nalugi pa siya. PhilHealth, habang ako nandirito sa Senado, hindi ko kayo titigilan para sa Pilipino. Babantayan ko po kayong lahat. Ang pinangako ng PhilHealth, yan. Last year, pinapirma ko ang PhilHealth. Sabi ko, isama ninyo ang dental packages. Isama nyo ang check-up sa mata. Early detection, di ba? Mas mabuti yung early detection, dili mo lala ang sakit ba? Ilan ang i-appeal karon? Naa sila'y polisiya last year. Naa sila'y, hangyo ko bay, i-minus na lang sa next rally. Ang 2 minutes ha. Tiwason lang na ako ni, gamay lang kayo. Hangyo lang ko. Para masabtan sa tao, mga kaigsunan nato. Naa sila'y polisiya sa una. I-minus mo kay Philip Salvador kasi mamaya bawasan namin. Single period of confinement policy. Meron noon na pag na-admit ka, nagka-pneumonia ka, sa loob ng 90 days, bawal i-cover ng PhilHealth muli. Kalokohan! Alam nyo ba, kailangan mo magpa-admit ng 24 hours bago i-cover ng PhilHealth. Kalokohan! Noon, meron silang polisiya, 45 days lang i-cover ng PhilHealth. Pag abot sa 46 days, di na nila bayaran. Kalokohan. Sobra-sobra ang pera ninyo. Huwag kayo magtitipid.
Dahil pera ng Pilipino yan, ibalik nyo po sa Pilipino ang pera ng Pilipino. Ngayon, babantayan ko PhilHealth. Yan yung pinangako nila, tutuparin nila. Ngayon, karang opera sa kasing-kasing pag emergency, 500,000 na lang i-cover. Tasaan na nila 50% effective this year ang case rates. Babantayan ko po ito para sa Pilipino, ang PhilHealth ko. Pag nabunggo, ako pa naisala. Sira bonggo. Salamat ha. Thank you. I love you po. Karon, Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Apil na sa Butuan. Ato mong Agusan na ay Super Health Center. Ato mong Surigao na ay Super Health Center. Tanawa lang ha. Island. Island yan. Sa una, 2 oras ang biyahe. Sa buntis, manganak sa bangka, sa tricycle. Karon na sila yung Super Health Center sa Batangas, Tingloy. Na sila Super Health Center. Kaniyo, Lake Cebu, sa South Cotabato. Indigenous people, IP ni, IPs. Tanawang suot. Ang buntis dito, nanganak. Pag abot na ako, nanganak na. Lipay kayang kapitan. Sabi ng kapitan, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak na yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng Bongga. Yeah. Ang nangyayari po sa pagsiservisyo ko, true to life story. Hindi po ako politiko. Hindi po ako nangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po. Karon, third, lahi po ni siya. Lahi ang Malasakit Center. Lahi ang Super Health Center. Lahi ang Specialty Center. Ako ang principal sponsor sa Senado. Nakakuha ko 24-0 na boto. Gitabangan ko ni Senator Bato de la Rosa nga mahimo ning balaod. Ang Heart Center, Kidney Center, neonatal sa babies, geriatric sa mga tigulang, itukod na sa mga selected DOH hospital. Sama sa Lola, nanay magatiman sa inyo sa hospital, sa mga DOH hospital sa tibuok Pilipinas po. Specialty Center ang tawag ana. Kung kamo dire na mo'y mga problemas, operasyon sa kasing-kasing, dadanin nyo Cagayan, Nanay Heart Center. Dadanin nyo Davao, Nanay Heart Center, oh. Nanay, CT angiogram dito, diretso na, tabangan mo dito sa SPNC. Duula lang ninyo ng mga specialty center dito. Ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Yan po ang pakay ko rito. Gusto kong wag mahirapan ang Pilipino. Gusto kong makikinabang ang Pilipino sa pera ng Pilipino. Hindi po mapupunta sa kahit sinong kamay po. Dapat po walang pinipili ang pagtulong. Dapat yung serbisyo medikal walang pinipili. Dapat po, lalong-lalo na, makikinabang dito yung mga mahirap nating mga kababayan po. Ngayon, naluoy ko sa mga pasyente o mga watcher. Bantayin ninyo sa mga ospital. Maraming mga watchers naghulat sa koridor, sa sidewalk. Walay lingkuranan, walang upuan, walang pahingahan, may problema pa sa babayaran sa ospital, walang pagkain, wala pang pagpapahingahan. Ngayon po, nagpatayo tayo ng 5 halfway house para sa mga watchers natin. Yan po, halfway house, oh. Para komportable po. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. Halfway house po. Para sa mga watchers naman. Watchers hall ang tawag po nito po. Chairman ko sa Committee on Sports, di na ako gusto masayang. Ayaw ko masayang ang inumpisahan ni Pangulong Duterte na labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga. Sports itong akin. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ako po ang author, isa sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Naanatay eskwelahan sa New Clark City na pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Yan po ang gusto kong paramihin pagdating ng panahon, pati dito sa Mindanao, na eskwelahan para sa atong mga student athletes, mga kaigsunan. Proud kay ko
Chairman ko sa sports, 2019. Dati, kulela tayo. Wala tayong gold, di ba? Kulela ta karon. Meron na tayong gold sa Tokyo Olympics. Ngayon naman, nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics. Suportahan po natin ang ating mga atleta, mga kababayan. Kaya po, para Olympians rin po, suportahan natin yung mga PWDs na athletes dahil lumalaban rin sila para sa bayan. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabatanunan. Ganyan po. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral kayo na mabuti. Salamat kayo sa mga youth. Kung may mga sports program kayo o programa sa youth, tutulong po ako dahil ako po'y naniniwala na ang kabataan po ang kinabukasan ng bayang ito. Proud po ako. May anak rin po ako, 26 years old. Summa cum laude ng College of Accountancy sa De La Salle University, number 1. At abogado, class valedictorian ng College of Law sa Ateneo de Manila. 2 beses po siya nag-number 1 sa kanilang klase po. CPA lawyer na. Edukasyon. Kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Pasalamat po ta sa ginikanan nato. Mga ginikanan, pakamatay yung tagtrabaho para sa atong mga anak. Palakpakan nato atong mga ginikanan. Palihog lang. Mga barangay captain sa Davao, salamat kayo. Nibiyahe pa po, gikan sa Davao. Salamat kayo sa inyo. Sa mga Green Rise sa action, sa atong mga grupo sa Davao. Salamat kayo. Padayon ang atong pag-ampo, pakikipaglaban kay Tatay Digong. So, salamat kayo. Karon, nahisgot na ako tanan. Ako, di man mo kalimot sa akong pangalan. Kamubo ana, G.O. Adto mo sa kanto, pag traffic, unsa man ang traffic light? Go! O naay go. Pag gutom mo, palit dahil mo manok, chokes to? O, nagyapoy go. Unsay pangalan? Anong pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Paborito naming ulam? Mong? Paborito naming prutas? Mang? O go. Anong tawag sa mahilig sa inom? Laseng? Hoy, mga lasenggo, Huwag kayo magmaneho pag nakainom. Please, bawal mag-drive. Bawal mag-drive pag nakainom. Dahil pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala nyo. Pag kayo ay kita nyo? Hindi nyo malilimutan ang pangalan ko? Hindi lagi mo kalimot sa pangalan. Unsay paborito natong adlaw, walay trabaho, Domingo! Go lang yapon. Hindi lagi mo kalimot. Salamat kayo sa inyong tanan, mga taga Mindanao, taga Caraga. Otro na ko, abri ang akong opisina para sa inyong tanan. Sa Senado, welcome mo dito. Anytime na. Davao, welcome po mo dito sa ako. Kuhita lang ko ninyo, dili ko lahi sa inyo. Hindi po ako naiba sa inyo. Kung anong kinakain ninyo, ganun din po ang aking kinakain. Kung anong sinasakyan ninyo, ganon din po ang aking sinasakyan po. Wala gyud ko'y kaarte-arte sa lawas. Salamat kayo sa inyong suporta o pagsalig. Di na ako sayangon. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Patuloy po ako magseserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. At